Shout out sa ating mga OFW. Ang pulang laso na ito, na suot ko, lagi ay para sa inyo, pagpupugay ang sakripisyo ninyo. Para sa ating bayan at para sa inyong kanya-kanyang pamilya. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasalette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, upang maging maayos ang lahat. Ano po bang klaseng peace o kapayapaan ang hinahangad ninyo? Ang ipinagdarasal ninyo para sa mundong ito, para sa bayan na ito, para sa ating pamilya, para sa ating pagkatao. Naniniwala pa po ba tayo na pwede pa nating ma-achieve ang kapayapaang ito? Nagtatanong po ako kasi, noon pa man, naghahangad na tayo ng kapayapaan. Kaya nga nauso ang mga peace talks na yan. Kaya nga dati, kahit sa mga pageant, naging bukang bibig yung peace in the world na yan. Kaya nga sumigat yung kanta, tama ba yung title? Let there be peace on earth na yan. Kaya nga ang panalangin natin para sa ating mga sariling pamilya, magkaroon ng kapayapaan, wala sanang awayan. At para sa atin, magkaroon sana tayo ng peace of mind. Pero bakit ganoon? Mula noon hanggang ngayon, parang ang ilap ng kapayapaan. Darating, daratal, sandali lang. Mawawala na naman. May conflict na naman. May pag-aaway na naman. May alitan na naman. May di pagkakaunawa na naman. May problema na naman. Ano ba yan? Hindi nga ba tayo makapagkakamit na kailanman ng kapayapaan? Well, linawin po muna natin. Merong dalawang uri ng kapayapaan na ang nag-differentiate mismo ay ang Panginoon natin. Remember, minsan ang sabi niya, ang kapayapaang binibigay ko sa inyo ay hindi kapayapaan, ay binibigay ng mundo. So yun yung klase ng kapayapaan. Kapayapaan ni Kristo at kapayapaan ng mundo. Anong pagkakaiba nito? Malaki. Ang kapayapaan ng mundo basta walang away, walang gera, walang confrontation, walang conflict, walang problema, may kapayapaan. Okay. Pero sigurado ka? Pag ganun may kapayapaan na, di ka sure. Halimbawa, ang Amerika at ang China, di naman nagegera, di ba? Pero may kapayapaan ba? Di ka sure. Nagtitimbangan, nagpapakiramdaman yung dalawang yan. Sa pinagtatrabahuan mo, o bukas, wala namang mga confrontation, wala namang awayan, wala namang obvious na nagsisinghalan, pero sigurado kang may kapayapaan? Baka may inggitan. Baka may chismisan. Baka may backstabbing. Di ba? Sa pamilya, wala namang nag-aaway, pero may kinikimkim ka sa kapatid mo. May sama ka ng loob. May hinahanap ka sa asawa. Di ba? Walang tunay na kapayapaan pag ganyan. Ang kapayapaan na hatid ni Kristo ay hindi kanya. Ang kapayapaan na hatid ni Kristo, kahit may problema, kahit may awayan. May nangaaway sa'yo, may nainis sa'yo, may naninira sa'yo. Kahit pa magkakera sa mundo, if you have Jesus in your heart, there will be peace in your heart. Sapagkat ang kapayapaan na hatid ni Kristo ay hindi base sa labas, kundi nakabase sa loob. Ito yung kapayapaang sinasabi mismo ng kabanat na kasulatan na hindi kayang unawain ni naman. The peace that surpasses all understanding. Ito yung naghihirap ka, pero nakikita ka ng kapwa mo, ng pamilya mo, nagro-rosaryo, kahit matindi na yung sakit mo. Nagpupuri pa rin sa Panginoon, kahit katakot-takot ng problema mo. Hindi nila maintindihan yon. At kahit ikaw, hindi mo maunawaan yon. Bakit ba kahit ang dami mong problema at peace ka pa rin, alam mo hindi ka pa rin pinapabayaan ng Panginoon? That is the peace of Jesus. Besides, yung sinasabi nating peace ng mundo, kapag walang conflict, walang pag-aaway, walang problema, okay? Pero hanggang kailan yun, Abel? Forever ba na maayos ang buhay mo? Forever ba na walang conflict, walang pag-aaway, walang singhalan? Forever ba na maitatago mo yung sama ng loob mo? Forever ba na okay ang pamilya ninyo?
Father, nagmamahalan yung mga anak ko. Oh, how sweet. Very good. Okay yan. Pero hintayin mo lang. Pagtandaan yan, pag nagkaroon ng kanya-kanyang mga pamilya yan, yan na. Tingnan natin. Forever yan. At hindi rin forever na mawawala ang problema natin. Kaya nga, di ba, sabi natin, habang may buhay, may problema. I-align nyo sa punto ko. Kinukontra nyo ako eh. Hindi, joke lang. Pero sa totoo lang, mawawala ang isang problema, may papalitan naman. Ganun lang ang buhay, di ba? Kaya nga totoo rin habang may buhay, may problema. Pero, totoo at mas totoo na habang may buhay, may pag-asa. Pero sinabi natin nung nakaraang linggo, ang pag-asa natin ay hindi sa buhay lang natin, kundi kung ang Panginoon ay totoong nananahan sa buhay natin. Sapagkat yun ang magiging constant sa lahat ng mga pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Tingnan po ninyo. Halimbawa, yung ating first reading. Natutuwa ang mga unang Kristiyano sapagkat natutuwa sa kanila ang mga nakapaligid sa kanilang mga tao. Pero magbabago yung sitwasyon na yun sapagkat ipe-persecute yung mga unang Kristiyano ngayon. Sa ating Ebanghelyo, natutuwa rin ang mga alagad ni Kristo sapagkat kapiling nila si Kristo. Pero mababago din yung sitwasyon ngayon sapagkat aakyat na si Jesus sa kalangitan at sila naman ang magtutuloy ng misyon na kanyang iniwan. At hindi magiging madali yan. Ipapapatay halos silang lahat dahil siya. Pero tingnan po ninyo sa banal na kasulatan, sa tradisyon ng simbahan, maging sa kasaysayan. Wala kang mababakas sa kanila na nawala ang kanilang peace o kapayapaan. Sila yung mga ipapakain na lang sa leon, babalatan na lang ng buhay, iniihaw na lang ng buhay, papanain na lang, itatapon na lamang sa napakainit na pugon, pero nagpupuri pa rin sa Panginoon. That is the peace that surpasses all understanding. Sapagkat yung kapayapaang yon ay hindi pansamantala, pang matagalan yon. Sapagkat yung kapayapaang yon ay nakabatay, hindi sa sitwasyon, sa tao, sa anumang bagay, kundi sa Panginoon na nasa ating buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa John 14:27, huwag kayong mga bagabag, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, sapagkat ibibigay ko sa inyo ang kapayapaan, at ang kapayapaang ibibigay ko sa inyo ay kapayapaan ko. Hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo. Totoo yun. Kapag nasa sa atin talaga ang kapayapaan ni Jesus, ano man ang nangyari, mapapayapa tayo, magiging kalmado tayo, magiging matapang tayo, magiging resilient tayo, mapupuno ng pag-asa ang buhay natin na naman ang mga problemang maranasan natin. Sakto nga kahapon may humingi ng pabor sa akin. Father, i-video greet mo naman yung mister ko sa Kuwait. Okay? Hindi ka naman kakilala pero pinaunlakan ko na. At katulad ng mga lagi kong sinasabi, kapag mayroon akong video greet, kapag nasa abroad, ang una kong banat agad ay size 9 ang paa ko. Joke lang. Sa totoo lang, ang lagi kong banat sa mga yan, sana nasa mabuti kang kalagayan. Kayo rin naman, di ba? Yan ang dasal ninyo, yan ang layunin ninyo, yan ang minimithi ninyo para sa mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Tama yan. Pero alam po ninyo, wonder of wonders, kahapon, biglang nasabi ko sa kauna-unahang pagkakataon, natuwa nga po ako sa isang taong hindi ko pa kakilala kung ano talaga yung estado ng taong nasa mabuting kalagayan. Sapagkat ang sabi ko sa kanya, Brad, sana nasa mabuti kang kalagayan. Pero tandaan mo, Brad, ang paglagay sa mabuting kalagayan ay yung paglagay, pagpapaubaya ng ating buhay sa kamay ng Diyos na mapagmahal at makapangyarihan. Hindi so much na okay ang pamilya mo, hindi so much na okay ang kalusugan mo, hindi so much na maganda ang takbo ng negosyo ng trabaho mo, bagamat magandang indikasyon ng kapayapaan din ang mga ito. Pero sabi nga po natin, lahat nagbabago. Kaya kung ang ating buhay nasa kanyang mga kamay, ano man ang mga pagbabago mayari sa ating buhay, we are in good hands.
Alam natin. Safe tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Mahal niya tayo. At may magandang mangyayari sa atin sa kabila ng anumang pangit na maranasan natin. Yun ang nakita natin sa ating gospel meeting. Sige nga, ang pangit nung nangyari, kaya nagduda si Tomas. Pangit yan. Kaya nga pejorative kung paano natin i-describe si Tomas, the doubting Thomas. Akalain mo sa pangit na pangyayari yon, naka-extract ng something na napakabuti ang Panginoon. Ano yon? Tingnan niyo yung picture na yan. Di ba sa picture na yan, sinisiyasat ni Tomas si Jesus? Pero tingnan po ninyo, umuusyoso din ang mga alagad. So, anong ibig sabihin ng picture na yan? Kaya gustong-gusto ko yan, yung painting na yan. Ang ibig sabihin yan, tulad ni Tomas, nagdududa rin ang ibang mga alagad. Hindi lang sila makapag-express, hindi lang sila makapag-tanong, pero sa totoo lang, nagdududa rin sila sapagkat kung hindi sila nagdududa, wala sila sa eksena. Si Kristo lang at si Tomas sa eksena. Kung nasa eksena man sila ng painting na yan, malamang nasa likod, nasa background, nakataas ang mga paa, na para ba sinasabi, wala kaming problema dyan, Tomas, ikaw lang may problema, sige sa atin mo, hanggat gusto mo. Pero sila rin may problema. Sila rin kumbaga nagdududa. Kaya sa totoo lang, napaganda pa yung pagdududa ni Tomas eh. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin na rin ngayon. Sapagkat natiyak nila at natiyak natin ngayon na ang nakita nila, hindi guni-guni, hindi multo, kundi ang tunay na muling nabuhay ang ating Panginoon. Mas nakinabang pa nga tayo sa pagdududa ni Tomas kaysa sa parang hilaw na pananampalataya nung una ng mga alagad. At ano pa? Napuri tayo dahil kay Tomas. Anong sabi ng Panginoon? Naniniwala ka sa akin dahil nakita mo ako? Mapapalad ang mga hindi ako nakita pero naniwala na. Ay, akalain mo, nasama tayo doon, brad, sister. Tandaan natin ang Panginoon ay nasa lahat ng panahon. Katulad ng sinasabi sa ating second reading, siya ang simula ang wakas. Siya ay laging nandiyan dyan, nabubuhay magpakailanman. Kaya doon sa sinabi ng ating Panginoon, naisip na nandiyan tayo noon. Kahit hindi pa tayo nagkakasama-sama, naisip nandiyan tayo noon. Tayong mga naniniwala sa Kanya na para bang ang sinasabi niya doon ay ganito. Mapalad yung mga taga-Lasalet na nagsisimba sapagkat sila'y naniniwalang ako'y muling nabuhay talaga kahit hindi nila ako nakita at nakasama. Come to think of it, kung minsan naiinggit tayo sa mga taong nakasama noon personally ng Panginoon, sana nabuhay din ako noon. Mapalad sana sapagkat nakita ko sana ang Panginoon. Not necessarily, sapagkat wag natin kakalimutan na silang mga nakasamang personal ni Jesus ang nagpako rin kay Jesus sa krus. So hindi ibig sabihin, nakasama mo ng personal, maniniwala ka na. Kaya ang ganda eh. Kahit hindi natin siya nakasama ng personal, tayo naniwala na at hindi pa man, tayo napuri na. Akalain mong sa pangit na pagdududa, may na-extra kang Diyos na maganda. Ganun. Kung magsisingin lang sa atin yon, mananatili tayong payapa at kalmado, anuman ang pagbabagong mangyari sa ating buhay, sa anumang yugto ng panahon. No wonder, nang muling mabuhay si Jesus, umiiyak si Maria Magdalena. Anong tanong niya kay Maria Magdalena? Ba't ka umiiyak? Nagugulumihan na ng mga alagad na papuntang Emmaus. Anong tanong niya sa mga alagad na papuntang Emmaus? Anong pinag-uusapan ninyo? Ba't nalulumbay kayo? Natatakot ang mga disipulo. Anong sabi? Anong tanong niya sa mga disipulo? Ba't natatakot kayo? Para bang yung tanong niya, nung binabagyo na ang mga alagad, sakay ng isang bangka, ba't kayo natatakot? Napakamakahulugan ng tanong. Bakit? Alam naman ni Kristo yung sagot sa tanong, obvious naman eh. Pero kung bakit na tinatanong, ang gusto niyang maisip ng mga alagad ay ganire. Bakit kayo umiiyak? Ba't kayo nagugulumihan? Ba't kayo natatakot? Ba't kayo nalulungkot? Eto na ako. Eto ko. Sa kabila ng maraming mga pagbabago, eto ko. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko. Hindi nagbabago ang awa ko. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ko. Hindi nagbabago ang habang ko. Kapag yun ay nagsisink in sa atin, ang sabi nga ng isang quote, no Jesus, no peace. K-N-O-W. Pag nakilala mo si Jesus, makikilala mo kung ano ang kapayapaan.
Kapag nakilala mo talaga si Jesus, hindi lang yung itsura ni Jesus, kung saan siya pinanganak, kung kailan siya namatay, at pagkatapos muli. Hindi yun eh. Yung nakilala mo talaga, tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Yung pinag-aharian talaga ng Jesus sa iyong puso. That's knowing Jesus. And when we have that knowledge of Jesus, we will have that peace of Jesus. Maliwanag ang sinasabi sa Ebanghelyo. Ang mga nasulat dito ay isinulat upang maniwala kayong Diyos Jesus. Know the Bible. Alamin natin, pagnilayan natin, tanggapin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sapagkat nandiyan ang pagkilala kay Jesus. Nandiyan ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na kung talagang aangkinin lang natin at paniniwalaan lang natin, magiging kalmado tayo anuman ang mga pagbabago mangyari sa buhay natin. Sapagkat anuman ang mga pagbabago mangyari sa buhay natin, maisip na agad natin, nangyari na ito sa buhay ni Tomas, nangyari na ito sa buhay ni Jose, nangyari na ito sa buhay ni Maria. Parang ganito yung nangyari sa buhay ng mga alagad. Parang ganito ang nangyari sa buhay ng karakter sa Bibliang napanood ko. Mangyayari din sa akin kung papaanong tinulungan ang mga ito ng Panginoon noon, tutulungan din ako ng Panginoon ngayon. Because God is the same yesterday, today, and forever. No Jesus, no peace. Let me end with this. Sipin po ninyo, no? Linggo-linggo nagkikita-kita tayo dito. At linggo-linggo, tinatanggap natin ang kapayapaan, hindi ng mundo, kundi ni Kristo. Maliwanag yan, iniintruhan ng pare yan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo daw ang lahat. Sasagot kayo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya sana siniseryoso natin ito. Hindi yung pss, 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 pss. Sana nandun yung diwa. Ano yung kapayapaan ni Kristo? Sana habang sinasabi mo ito sa taong kahit hindi mo kaano-ano, lalong-lalo na sa kaano-ano mo, lalo tigit sa may problemang pinagdaraanan sa buhay. Ang dapat na maging sense nun ay, kapag sa puso mo si Jesus, maniwala ka. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya kalilimutan. At kahit may mangyayaring pangit, may pangyayari pa rin maganda sa atin. Sige nga. Linggo-linggo, nagkikita tayo dito. Linggo-linggo, tinatanggap natin dito ang kapayapaan ni Kristo. Tell me, nawawala ba ang mga problema natin? Yes, nawawala. Pero may pumapalit na naman. Kasi hindi mawawala ang problema. Hindi magkakaisa ang lahat ng tao sa buong mundo. Magkakaroon ng kabayan. Pero kung bakit tayo bumabalik dito, you know in your heart, nakakaya natin ang lahat ng mga conflicts at problema sa buhay natin at sa kapaligiran natin dahil may Jesus, may Diyos sa puso natin. You don't have to subtract problems from your life in order to have peace. You just have to add Jesus in your heart in order to have peace. Because true peace is not the absence of problems. True peace is the presence of Jesus. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat anak niya ako. ang Diyos
Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Samo ko. Panginoon, sa gitna ng mga pagbabago na nangyayari sa buhay ko at mangyayari pa, tulungan mo akong panghawakan ang awa at ang iyong habag, ang nag-uumapaw mong habag sa akin na hindi ko matatawaran kahit ano pa man ang mga problema na aking maranasan. Pero tulungan mo po ako sapagkat may mga pagkakataon na pinanghihinaan ako ng loob, na ang mas lumulutang ay ang aking takot, ang aking pag-alala, ang aking lungkot. Tulungan mo ako, Panginoon, na ang mas magibabaw ay ang pananampalataya ko sa iyong awa at sa iyong habag. Sabi nga ng mga matatanda, may awa ka. Lagi kang may magagawa para tulungan ang iyong mga anak. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka basta kakaawaan ng Diyos nang wala siyang gagawin. Hindi ka basta kakaawaan ng Diyos nang tatalikuran ka na lang niya. Hindi ka basta kakaawaan kahabagan ng Diyos kung kakalimutan ka na lamang niya bigla. Hindi ganun ang Diyos. Nasa sa isip ka niya, nasa sa puso ka niya. Gumagawa ng paraan ng awa niya kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan.